hindi sila mahuhuli. Hindi sila magkakaroon ng inspirasyon. At kung itong pag-asang ito'y pag-asa, no, itong pag-asang ito'y inaasahan ng mga magulang, na inaasahan rin ng 12 angkan, at inaasahan rin ng mga taga-Kolosas, ito rin yung pag-asa inaasahan rin. Okay? At ito rin yung pag-asa na inaasahan natin, na makakamtan natin kung magpapatuloy tayo sa ating pananampalataya. Noong nakaraang linggo, ang title ng ating pong lesson ay Emulating the Colossian Church. Okay? Ibig sabihin ng imitating, o gagayahin, o iduduplicate. Kung ano yung ginawa ng Colossian Church, ay dapat maging tayo rin. Okay? Bakit sila naging ganon? Dahil may pag-asa sila na magkakaroon na natataan sa langit na itong pag-asang ito ay ang pag-asa sa buhay na walang hanggan matapos na sila ay buhayin na magmuli sa mga patay. Hindi naman tayo bubuhayin muli ng Diyos sa mga patay kung hindi tayo dadalhin sa langit. Katunayan, sabi po ng banal na kasulatan, tingnan niyo po, sabi ko sa 1 Corinthians chapter 15, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. So magkakaano po yan, magkakapare-pareho lang po yan. Gospel, salvation, eternal life, and resurrection. Sabi po dito ng banal na kasulatan, tingnan niyo po, sa umpisa pa lang, gospel na ang tinutukoy. Yan sabi po rito, ngayon pinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo. Okay? So, ang subject niya po dito sa 1 Corinthians chapter 15, Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo naman tinanggap, na siya naman inyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo. Nakita yan? Andun yung kaligtasan. Sa pamamagitan ng pananatili sa Ebanghelyo. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo. Kung nataganan niyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisimpalataya ng walang kabuluhan. At matapos siya sabihin yung Ebanghelyo yun, nakikita natin ang tinatalakay na ni Apostol Pablo ito tungkol sa Ebanghelyo ay may kinalaman sa pagkabuhay na magsuli sa mga patay. At ang pangunahing bunga ng pagkabuhay ng ugli sa mga patay, i-discuss rin niya po sa Colosa, ay ang ating Panginoon Kristo. Kaya nga, pangunahin niya po rin diniscuss dito sa 1 Corinthians chapter 15. Ang sabi po doon sa 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat, akin namang tinanggap na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan, at siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay na ikatlong araw ayon sa kasulatan. So, ang tinatalakay niya rito, yung pagkamatay ng ating Panginoon Kristo at muling pagkabuhay pagkatapos niya mamatay ng ikatlong araw. Okay? At hindi lang basta niya sinabi ito. No? Naggumamit pa siya ng mga ng mga ebidensya at mga witnesses para mapatunayan niya na tunay nga na ang ating Panginoon Kristo ay nabuhay ng muli sa mga patay. Ang sabi po doon sa verse 5, asa'y napakita kay Cephas. Nakita ni Cephas na siya'y muling nabuhay. At saka sa 12, kasama na po si Matias noon. Okay? Pagkatapos ay napakita siya sa mahigit 500 kapatid na pamisan na ang karamihan sa kanila, sa mga ito ay nangabubuhay pa hanggang ngayon, dalatwa ang mga iba ay natutulog na. So, noong 57 AD, 33 AD namatay ang ating Panginoon Kristo, 57 AD, yung mga 500 na naka-witness sa kanyang muling pagkabuhay, ang ilan dito ay ay pwede pang puntahan, interviewin, upang sila mismo ang magpatunay na sila ay eyewitnesses ng pagkabuhay ng muli ng ating Panginoon Kristo. Nung sinusulat niya ang aklat na ito, meron pa siyang living witnesses. Mula doon sa 500 na mga
sa mga patay. Ang sabi doon sa verse 7, saka napakita kay Santiago, yun po yung kapatid niyang ating Kristo sa laman, at saka sa lahat ng mga apostol. At sa verse 8, ang sabi, at sa kahuli-hulihan, tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. So, hindi basta nangangaral si Apostol Pablo ng walang ebidensya. Mismo siya ay isa sa mga eyewitnesses na tunay nga muling binuhay sa mga patay ang ating Panginoon. Ginawa ng Diyos yun bilang patunay na tayo rin ay muling bubuhayin sa mga patay. At yun nga,